Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Diyos muli dahil biruin ninyo yun. Ikapitong umaga na. Ikapitong umaga na. Akala natin, nung una, hindi nga magkakaroon ng simbang gabi o misa de Gallo na pisikal. Nung una, akala natin talagang malulugmok na tayo. Pero sadyang napakabuti ng Diyos na binibigyan tayo ng pagkakataon na ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang sa Kanya, kundi sa ating mahal na Birheng Maria, na siyang gumagabay sa atin sa siyam na umagang ito bilang paghahanda sa pagsilang ng Kanyang anak, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. At ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng simbahan na magnilay sa tugon, nararapat na tugon sa kabutihan ng Diyos. Ano nga ba ang nararapat na tugon sa kabutihan ng Diyos? Balikan muna natin yung mga naganap. Balikan natin yung mga pangyayari. Kahapon, o nung isang araw pa, dumalaw ang Anghel Gabriel kay Maria at sinabi sa kanya, Maria, mapepregi ka. Paano kaya kung gano'n nagsalita yung anghel, no? Bonggang-bongga. Ika'y magdadalang tao, at ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinabi natin sa ating mga pagninilay na hindi naging malinaw kay Maria ang pangyayaring ito. Ngunit kahit pa hindi naging malinaw sa kanya, ay napuno ng kagalakan ang puso ni Maria. Kahit pa hindi naging malinaw sa kanya ano ang kahihinatnan ng buhay niya, kahit hindi naging malinaw sa kanya ang pagtutugma ng sinasabi ng anghel sa pinapangarap niyang buhay o kinabukasan, napuno ng kagalakan si Maria dahil ang tunay na pagiging masaya ay ang pagiging puno ng grasya. Ang pagiging puno ng grasya ay pagiging puno ng presensya ng Diyos. To be happy, to be joyful, is to be blessed. To be blessed is to be filled with God's grace. And to be filled with God's grace is to be filled, surrounded by His presence. Laging Diyos. Sa lahat ng gagawin, kasama ang Diyos, iniisip ang Diyos. At dahil sa tuwa ni Maria, tunay na kagalakan, siya'y nagtungo kay Elizabeth na kanyang pinsan. At yung bit-bit niyang kagalakan, yung bit-bit niyang mabuting balita, ay kinilala ni Elizabeth. Kaya ang sabi ni Elizabeth sa kanya, who am I to receive the mother of my Lord? Pinagpala ka, Maria. Kinilala ni Elizabeth, hindi lamang si Elizabeth, pati ang bata sa kanyang sinapupunan, kumilala sa biyayang daladala ni Maria. Kaya nagtatalon sa galak si Juan Bautista sa sinapupunan ng kanyang ina, katulad ng pagsayaw ni David sa kanyang pagkakatagpo sa Ark of the Covenant sa Lumang Tipan. Ngayon, nasumpungan nila ang bagong Ark of the Covenant na si Maria
dahil sa kanyang sinapupunan matatagpuan si Hesukristo, Diyos at tao. At pinuri siya. Si Maria ay pinuri ni Elizabeth. Ano ang tugon sa lahat ng ito? Ano ang tugon sa realization na ang tunay na kasiyahan pala sa buhay ko, hindi ko lang makukuha sa mga bagay na lumilipas? Ano ang tugon sa realization mo, pagkakaunawa mo, na natatanging mga bagay na galing sa Diyos ang magdudulot sa akin ng tunay na kaligayahan? Ano ang tugon mo sa katotohanan na Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay at ipagkakaloob na sa iyo ang higit pa kaysa sa pinapangarap mo? Ang sabi ng Ebanghelyo natin na galing kay San Lucas, pinahayag ni Maria ang awit na ito. Ganun pala, no? Aawit ka bilang tugon sa lahat ng mga mabubuting bagay na ito. At ang awit ni Maria ay pagpupuri sa Diyos. Pagpupuri sa Diyos. Ang sabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. At hindi lamang talaga pakiramdam ang pagpupuri niya, ang kagalakan niya, dahil ang kanyang espiritu ang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Bakit? Bakit nagpupuri? Bakit nagagalak ang espiritu at puso ni Maria? Hindi dahil natupad ang wish niya, hindi dahil nanalo siya sa loto, hindi dahil sinusunod siya ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya, hindi dahil sikat siya, hindi dahil exempted siya sa mga batas. Nagpapasalamat si Maria, nagagalak ang kanyang espiritu dahil sa mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon. Mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon. At tingnan natin, ano yung mga mabubuting bagay na yun? Anong nakuha ni Maria sa mabubuting bagay na ito? Sabi niya, banal ang kanyang pangalan at kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Diyos na may awa. Ipinakita niya ang kanyang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Katarungan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono. And so on and so forth. And Mary was praising God, was thanking God, not because of herself, not because of her achievements, not because of material things that she received. She was praising the Lord for the good things that God has done to the world. Kaya ba natin gawin yun? Yung angkinin mo sa iyong sarili na biyaya sa iyo, ang biyaya na natatanggap ng mundo. Kaya ba natin gawin yun na magpasalamat ka sa Diyos para sa mga bagay na tinanggap ng mundo at hindi lang sa iyo? Ang tanong nga dyan, may pakialam ka pa ba
May pakialam pa ba tayo? Si Maria ay nagpasalamat sa Diyos sa katarungan at katotohanan na kanyang ipinahahayag. Sa katarungan at katotohanan na kanyang ginawa. Hindi nagpasalamat si Maria, Lord, thank you. No? Kasi nakapagpariband na ako. Huwag niyang tingnan yung buhok ko. Nagpapasalamat si Maria at nagpupuri sa Diyos sa mabubuting bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Pero yung kanyang mga binanggit ay tungkol sa kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan na nangyayari ngayon dahil sa kanyang sinapupunan ay matatagpuan ang tagapagligtas. Kaya naman, yung tugon ni Maria sa Diyos na pagpupuri at pasasalamat ay nakita sa kanyang pagbubuhos ng sarili, sa kanyang pagiging ina. Sa unang pagbasa, narinig natin yung kapanganakan ni Propeta Samuel. Anong sabi dun sa unang pagbasa? Na ang kanyang ina ay matagal nang nagdarasal sa Diyos para magkaroon ng anak. At nang isilang ang kanyang anak ni si Samuel, ano ang ginawa ng nanay niya? Dinala siya sa templo, kasama ng mga sakripisyo, at kinausap ang propetang si Eli at sinabi sa kanya, ako po yung nagdadasal dito lagi sa gilid ninyo. Hiniling ko po sa Diyos ang batang ito at ibinigay sa akin ng Diyos. At sabi ng unang pagbasa, iniwan siya sa templo at pagkatapos ay nagpuri sila sa Diyos. Ang ina ni Samuel, ibinuhos ang kanyang sarili doon sa katotohanan na tumugon ang Diyos sa kanyang dasal, kaya sa kanyang pagiging ina, ninais niya na yung kanyang anak ay mapunta sa Diyos. Yung ibang mga magulang, di ba? Pag sinabing, yung anak mo, papasukin mo ng seminaryo, magpare. Ano ba? Uniko iho ko yan. Ayaw, di ba? Gusto maging doktor, maging engineer. O yung anak mo, pagmadrehin mo yan. Ang bigat-bigat sa kalooban ng magulang. Nabitawan ng anak. Pero yung ina ni Samuel ay iniwan pa sa templo ang kanyang anak. Pagbubuhos ng kanyang sarili. Si Maria ay ibinuhos ang kanyang sarili sa kanyang pagiging ina, bagamat hindi naging malinaw sa kanya noong una ang lahat. Biruin mo, nagbuntis ka nang wala ka pang asawa. At nung isinilang yung anak mo, hindi ka naman sikat pero hinahabol ka ng kung sino-sino. At gustong patayin ng anak mo. At nang lumaki na yung anak mo, inaruga mo, inalagaan mo, iniwan kayo. Natagpuan ninyo sa templo. At nang pinagsabihan mo yung anak mo, ang sagot sa iyo, hindi ba dapat ang ginagawa ko ay mga gawain ng aking ama? Hindi naging malinaw kay Maria lahat, pero ibinuhos niya ang kanyang sarili sa kanyang pagiging ina, bagamat hindi nasusunod ang ninanais niya bilang isang tao, bilang isang individual, bilang kaganapan ng kanyang pagtugon sa anghel, mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Ang pagpupuri ay hindi lamang kapag ang mga bagay sa buhay
ay naaayon sa kung ano ang gusto natin. Ang pagpupuri sa Diyos ay dapat na maganap sa pagbubuhos ng sarili sa ibinigay sa iyo ng Diyos, bagamat hindi ikaw ang may kontrol. Ang pagpupuri sa Diyos ay dapat nangyayari kapag yung mga binibigay sa iyo ng Diyos ay hindi ayon naman sa gusto mo lang, pero ibinubuhos mo ang iyong sarili. At sino pang ang mas makakaunawa kundi ang isang ina? Na siyang sa oras na makita ang kanyang supling, sa oras na makita at marinig ang kanyang anak, ay hindi ba't nalilimutan ng lahat dahil sa kanyang anak? At kahit ano pa man ang maging ugali ng batang ito, kahit ano pa man ang kahinatnan ng batang ito'y ituturing siyang anak, ibubuhos ang sarili. At alam ninyo, ito mismo ang nakita ko doon sa video na iyon na kumakalat sa Facebook. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, ang nanay gustong ingatan ng kanyang anak. Ang nanay ihaharang ang kanyang sarili, maprotektahan ang kanyang anak. Ibubuhos ang sarili sa kanyang pagiging nanay. Ano pa man ang nangyayari sa kanyang anak. Ito ang pagpupuri sa Diyos. Tayo ay hinahamon ngayong araw na ito na tanungin ang ating mga sarili, tuwing kailan ko kayang magpuri? Tuwing kailan ko kayang magpasalamat sa Diyos? Sa misyon at kaganapan na gampanin na binibigay sa akin ng Diyos, tuwing kailan ako nagpapasalamat sa Kanya? Kapag okay lang ba ang mga bagay? Kapag ayon lang ba sa kung ano ang gusto ko? Dahil itinuturo sa atin ng mahal na ina ngayong araw na ito, ang pagpupuri na totoo ay pagpupuri dahil hinayaan tayo ng Diyos na maging bahagi ng isang misyon na iligtas ang sangkatauhan, na ituro at ipahayag sa mundong ito ang kabutihan, ang katarungan. At ito ang misyon natin. Sana yung pagpupuri natin hindi lang manatili sa salita. Ang pagpupuri natin ay maapektuhan ang ating prinsipyo sa buhay. Sana yung pagpupuring sinasabi natin, maimpluwensyahan ang mga desisyon at pipiliin mo para sa kinabukasan ng mundo. At kung ano man ang gampanin mo sa buhay mo, bilang ina, bilang ama, bilang tagapagtaguyod ng pamilya, bilang estudyante, bilang lingkod ng bayan, ibuhos mo ang sarili mo, hindi man masunod ang gusto mo. Dahil nais ng Diyos na ang kanyang kabutihan, katarungan at kalooban ang mangyari sa mundong ito.
May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.